siyang sinabi si Attorney Rene Bueno dito mga absat eh. Tungkol dyan sa ano yan, yung nangyari sa Senado. Check na natin to. Attorney Rene, ito quorum crisis. 12 is the new 13. Valid. O, tingnan natin. Attorney Rene. Get ready to feel the instant jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. Ang Monday, nagiging manhid day. Tuesday, tusok-tusok day. Hindi Wednesday, binilang ang nerve pain nagtatago. day. Ang sekreto sa Pabalik-balik na likod lang. ng Mind quorum. you, it's 4 times B12 versus a generic brand. Helps repair nerve damage. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Hindi binilang ang nagtatagong pugante. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kompanyeros at kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. At pati na dun sa ating mga nag-aaral ng batas, sa mga tagapagtanggol ng konstitusyon, at sa mga nakikinig, nanonood dito sa ating YouTube channel para malaman kung bakit trending ang math sa balita ngayong gabi. Marami po kasing nagtanong sa akin kanina, paano naging acting Senate President si Win Gatchalian? Wala naman 13 yung umatin ng session kanina. At bakit diniklarang bakante ang lahat ng chairmanship sa different committees? At legal ba ang pagkakaupo na yan? At legal ba yung ginawang session kanina? Meron bang quorum? Yan ang maraming katanungan na tinanggap natin. At nasaksihan nga natin kaninang hapon ang isa sa pinakamalaking legal thriller at political drama sa kasaysayan ng ating bansa. So, isipin nyo na lang po ang naging eksena, di ba? Pagkatapos ng sunod-sunod na walkout, tapatan, at yung kontrobersya na pagpatay sa kuryente at internet sa gusali ng Senado nitong mga nakarang araw, para lang ma-paralyze yung institusyon, isang malaking political na plot twist ang naganap ngayong hapon. Pero alam nyo, bago tayo magpatuloy, muntik ko nang tawagan ng PLDT at Meralco para ireklamo si Senate President Cayetano. Gusto ko sanang sabihin, mga bossing, bakit nyo pinatayan ng internet at aircon ng mga senador? Paano sila magre-research ng mga batas? At baka naman natatakot kayo mag-live sa TikTok ang oposisyon. Kainit ba naman sa loob doon sa gusali ng Senado kung hindi lang sila nakabarong doon? Iisipin mong nasa public market ang ating mga pagpapas. Diba? So kanina, biglaan, at sabi nga ni Senator Erwin Tulfo ay kusang loob na pumunta si Chis Escudero sa Senado upang gampanan ang kanyang tungkulin ayon sa mandato ng ating saligang batas. At sinabi nga ni Chis Escudero na wala siyang kinakampihang faksyon, ang kanyang kusang loob na pagpunta sa Senado kanina ay naaayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas dahil meron siyang responsibilidad, meron siyang obligasyon na dapat niyang tuparin bilang isang mambabatas dito sa ating bansa. So nagpulong ang grupo ng mga senador at umupo si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President at sa isang mabilis na botohan, idineklarang bakante o burado ang lahat ng committee chairmanships ng mga senators na nag-boycott. So sa ngayon, ang lumalabas kasi ang mga senador na nag-boycott na lang ay 10 na lang sila kasi nawala si Bato, nagtatago hanggang ngayon. Si Jinggoy inaresto, nando doon sa Payatas sa jail sa Payatas. At ito naman si Chis bumalik na at pumasok na sa Senado. Okay, so para doon sa mga ordinary na katutok, parang ang lupit ng nangyari, di ba? Parang kapag lumabas ka lang saglit para umihi, jijingle lang ako. Pero pagbalik mo, pinalitan ng mga kasama mo ang lock ng bahay nyo at winasak na ang mga gamit mo. Parang sa opisina, dyan sa Senado. Jijingle lang ako pagkatapos mo jumingil, wala na yung upuan mo. Kaya naman, ang mga abogadong paborito ang math at ang mga natitirang alyado ng dating mayorya ay agad sumigaw. Anong sinigaw? Lalong-lalo na si Alan Peter Cayetano. Ang dami na naman niyang post sa Facebook at saka sa TikTok yata. At sumisigaw, hoy, illegal yan.
labag sa konstitusyon. 24 ang kabuuang upuan sa Senado. 24 seats yan. No? At sabi sa Article 6, Section 16 ng 1987 Constitution, kailangan ng majority ng House para magkaroon ng quorum at para makapag-transact ng business. Ang kalahati ng 24, ilan? 12 plus 1. Yun yung majority. No? Kaya dapat 13 na senador ang naroroon kaninang hapon. Bakit 12 lang ang nakaupo doon kanina? So, ibig sabihin, kung 12 lang yan, walang quorum. So, sabi ni Cayetano, illegal ang lahat ng ginawa nyo. Allah. So, may usaping legal pa pala dito. Pero, alam nyo, huwag kayong mag-alala. Papaliwanag natin sa inyo kung sino ang tama dito. Yung 13 o yung 12. Okay. Alam nyo, ang mga abogado, kapag natatalo sa argumento, biglang nagiging math wizard yan. Nagiging math major. Akala mo naman naging magaling sila sa math eh. Kaya nga kami nag-law school eh. Kasi akala namin walang numero rito. Sabi tuloy ng isang mambabatas, objection, Your Honor. Math is unconstitutional. Okay, so joke lang yun. So mga amigos, mga amigas, dito na po pumasok ang pinakamalupit na legal magic sa kasaysayan ng ating batas. Okay? Paanong naging legal ang quorum kahit 12 lang yung senador, no, na nandoon sa sesyon kanina? Sino-sino yan? Sina Tito Soto, si Meg Subiri, Risa Hontiveros, si JB Ejercito, yung dalawang magkapatid na Tulpo, at ang silent operator na topic natin kaninang umaga, si Leon Guerrero, si Lito Lapid. So lahat-lahat sila doon, kasama din si Chis, 12 lang sila. Sabi ng Constitution, 13. Yun ang iginigiit ngayon ni Alan Peter Cayetano. Makinig po kayong mabuti dahil ito ang sikreto ng ating saligang batas. Pag-usapan natin. Makinig ka, Alan Peter. Hindi po lahat ng upuan sa Senado ay binibilang kapag ang multo ng krisis ay nagpapakita. Ano ba yung legal formula dyan para makuha mo yung majority, para makuha mo yung bilang na that will constitute as a quorum? Ano ba yung kahulugan ng the House, di ba, na sinasabi sa ating saligang batas? Sa ilalim po ng Konstitusyon at sa mga settled doctrines o yung desisyon ng Korte Suprema, yung mga tinatawag nating jurisprudence, no? Yung katagang the House, yung Senado, sa pagbibilang ng quorum ay hindi nangangahulugang lahat ng upuan, ito upuan, di ba? No, lahat ng upuan na nakadikit sa semento o ang kabuuang 24 upuan, no? Ito ay tumutukoy lamang sa mga aktibong miyembro. Okay, ulitin ko ha. Ito ay tumutukoy lamang sa mga aktibong miyembro na nasa ilalim at kaya pang abutin ng coercive power. Ano yung coercive power? Ito po yung kapangyarihang ibinigay ng konstitusyon sa Senado na puwersahin, no, kapag nasa jurisdiction pa nila, no, ang mga senador, na papasukin, piliting pumasok. Yung mga nagbo-boycott, yung mga umabsent, pipiliting pumasok yan because they are still under the coercive power of the Senate. Sabi sa Article 6, kung kaunti lang ang senador na sumipot sa session hall, may kapangyarihan ang maliit na grupong ito na utusan ng Sergeant at Arms na hanapin, arestuhin, o pwede nga, kalad ka rin ang mga absent na senador o yung mga nagbo-boycott na senador para lang makabuo ng quorum. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niya, Korte Suprema. Okay? Sige. Pero ano yung tanong ng batas? Sino yung hindi mo pwedeng kalad ka rin? Sino yung hindi mo pwedeng arestuhin? Sino yung hindi mo pwedeng hilahin, puwersahin under the coercive power of the Senate para makabuo ng quorum, para pumasok at makabuo ng quorum? Jesus, shout Sino out. yun? Siyempre, yung mga taong wala na sa legal o physical na abot kamay ng Senado.
Yung wala na sa coercive power nila. So sa kaso ngayong hapon, 2 senador ang mathematically and legally na inalis po sa listahan. Okay? So bakit inalis? Bakit hindi sila kabilang? Okay? So, umpisahan po natin kay Jinggoy Estrada. Sinilbihan niya ng non-bailable warrant para sa kasong plunder. Siya ngayon ay nasa ilalim na ng opisyal na custody ng mga pulis at ng hukuman. Okay? Si Jinggoy is now under the custody and jurisdiction of the court. Hindi na siya pwedeng utusan ng Sergeant at Arms ng Senado na, "Hoy, Jinggoy, sumipot ka sa session ngayon." Hindi na pwede yon. Dahil ang kanyang pisikal na kalayaan ay legal nang nilimitahan ng hudikatura. Limited na yung freedom niya ngayon because of the case na plunder. Kaya nga siya ipinasok sa kulungan no? To limit his movement kasi baka tumakas pa yan, di ba? Katulad ni Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa dahil siya ay kasalukuyang nakikipaglaro ng hide and seek. At hindi pa natin alam ang tiyak na kinaroroonan. Siya ay formal na itinuturing na beyond the physical reach ng coercive power of the Senate para puwersahin dumalo ngayong araw. So paano mo puwersahin dumalo? Through the Sergeant of Arms, ang isang miyembro ng Senado na hindi mo nga alam kung saan lupalop nagtatago. So, Bato is beyond the reach of the Sergeant at Arms, beyond the reach of the coercive powers of the Senate. Huwag niyong hanapin si Senator Bato. Sabi ng Sergeant at Arms, naglaro raw ito ng pinakamalupit na laro ng hide and seek sa kasaysayan. Paano mo naman na-arresto yan para puwersa yung mag-attendance kung pati yung anino niya ng final leave of absence? Parang yung ex mo. Di ba? Parang yung ex mo lang. Hindi mo na maabot at tuluyan ng naglaho. Ginosting ka. Okay. So ngayon, dahil ang dalawang ito ay hindi na maaabot ng kamay ng Senado, binawasan ng batas ang ating base number o denominator. Ang dating 24 na structural seats ay naging 22 na active seats na lang ngayong hapon. So hindi na siya 24, 22 na lang yung mga aktibong upuan sa loob ng Senado. So siyempre, hindi mo na mahanap yung isa naman nakakulong, paano mo pwedeng yung pumasok yan sa loob ng Senado? Wala na yan sa ilalim ng iyong kustodiya. Ngayon, gamitin natin yung simpleng math. Ano po yung kalahati ng 22 na aktibong senador? Diba 11? Diba? 11. Ano ang nakakataas na billing o ang majority ng 11 para makabuo ng quorum? Dagdagan mo ng isa yung 11. Ano ang resulta? Ang suma total? 12. Pag 12, out of the 22 active senators, ano yung 12? Majority na yan. That will constitute as a quorum. So pwede ngayon umaksyon ang ating mga senador na pumapasok. No? Ganyan ang legal na numerong 12 ngayong hapon. Okay? Meron na tayong dyan Actually, a week or 2 weeks ago, diniscuss natin to pahapyaw no? Dahil nga dito sa issue ng Senate, yung mga uma-absent, no? Yung nakukulong or whatever, o yung nasa abroad. Ito yung doktrina ng Abilino versus Cuenco. This is a 1949 decision by the Supreme Court. So kung sa tingin po ninyo ay gawa-gawa lang yung ating kwentuhan dito at gawa-gawa lang ang ginawa at ang naging desisyon ng bagong majority dyan sa Senado, nagkakamali po kayo. Ito pong discarding ginawa ng majority senators kaninang hapon ay this is actually heavily anchored based on the legal history of this Senate. Noong taong 1949, sa landmark case ng Abilino versus Cuenco, nagkaroon din po kasi ng matinding away sa liderato. Baka akala nyo ngayon lang nangyayari yan. Nangyari na din po yan noong 1940s.
noon nag-walk out si Senate President Jose Abilino. So katulad na nangyayari ngayon kay Cayetano, sinama niya yung mga loyalista niya, sinama niya yung mga kakampi niya, no, para sadyaing i-hostage ang Senado, i-break ang quorum at pigilan ang investigasyon laban sa kanya. So mukhang may kaso doon si Senator Abilino noong time na yon, kaya lumabas sila ng Senado, bit-bit ang kanyang mga loyalista. So ang natira doon sa loob ng Senado, 12 yung lumabas 11 actually. Kasi yung isa nasa abroad. So natira doon sa loob 12. Okay? So yung natirang 12 senador ay nagpatuloy sa sesyon at naghalal ng bagong pinuno. Okay? So ginawa ng mga kalaban, sinabi Lino, question niyan sa Korte Suprema. Kaya lang, ang naging opisyal ng desisyon ng mga justices ay malinaw. Hindi pwedeng gawing hostage ng isang tao o ng isang grupo ang buong lehislatura sa pamamagitan ng pag-absent o yung pagtatago. Kung ang isang miyembro ng Senado ay wala sa bansa o hindi maabot ng batas, no, wala na sa coercive power of the Senate, ang quorum ay ibabase lamang sa kabuuang bilang ng mga mambabatas na kasalukuyang aktibo, no, sa participation diyan sa Senado. Kumbaga po sa batas, kung magkakaroon tayo ng legal na kasabihan, yung nagtutulog-tulugan o yung nagtatago-taguan ay hindi po yan binibilang sa quorum ng bayan, lalong-lalo na diyan sa Senado. Sabi nga ng ating Korte Suprema dun sa kaso ni Abilino, no, ay iniwan mo yung plenaryo. Tapos iiyak-iyak ka. So kung iniwan mo yung plenaryo, huwag kang umiyak. Kung pagbalik mo ay iba na ang nakaupo dun sa trono mo. So yan po mismo ang sinabi ng Korte Suprema sa Tagalog na lengguwahe. Pero English po yung sinabi doon. So sa Tagalog na lengguwahe, ganyan po ang pagkakasabi ng Korte Suprema. Dahil legal na nakabuo ng quorum ang 12 senador ngayong hapon, ang lahat ng kanilang naging aksyon ay naging valid and legally binding yan. So yung paghalal, no, at pag-upo ni Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President ay legal sa ilalim ng kapangyarihan ng majority na pumili ng kanilang pansamantalang pinuno. Ayan po ay nakasaad sa Article 6, Section 16, Paragraph 1 of the 1987 Constitution. So, antibay ng pundasyon ng ginawa ng bagong majority sa kanilang mga desisyon kaninang hapon sa Senado sa pagpasok ni Chis Escudero that allowed them na magkaroon ng quorum kanina at magdesisyon na ideklarang bakante lahat ang posisyon ng mga chairman ng bawat committee at maghalal ng bagong Senate President pro tempore. So bakante yung Senate President. Ang acting ngayon si Win Gatchalian. Okay? Yung pagdedeklara na vacant ang lahat ng committee ay legal po yan. Ayon po sa kaso ng Santiago versus Gingona, ito naman 1998 decision niya ng Korte Suprema. Ang sabi nila dito, yung pagpili daw at pagpapatalsik sa mga committee chairman ay isang political question. Internal na diskarte yan ng Senado na pinagpapasyahan lang ng majority votes, no? At hindi pwedeng pakailaman maging ng Korte Suprema. Political question yan So hindi pwedeng makailaman ang Korte Suprema pag ganyang mga bagay ang pinag-uusapan, katulad ng mga pagpapalit, pagpapatalsik, pagdedeklara ng bakanteng posisyon sa loob mismo ng Senado. So sa kasalukuyan, bakante din po ang Senate President, no? At ang acting President ay si Win Gatchalian sapagkat siya yung ibinotong Senate President o itinalagang Senate President pro tempore ng majority senators today. So yan ang nangyari kanina. So legally speaking, wala na si Cayetano bilang Senate President. Siguro kung gusto niya pang manatiling Senate President, doon na lang siya sa Facebook magtayo ng sariling Senado at saka sa TikTok nang hindi maagaw sa kanya yung pagiging
Senate President. Agoy. Alam niyo po, ipinakita sa atin ng insidenteng ito na ang institusyon ng batas ay hindi po isang parang laruan lamang na pwedeng i-hostage kapag hindi pabor sa iyo ang ihip ng hangin, yung pag-boycott, no, pagtatago sa tao na merong ICC warrant of arrest, pagtatanggol sa isang membro ng Senado na may local warrant of arrest on the basis na Senate is an independent body, irespeto, ay pati yung pagsabotahe sa kuryente at sa internet, no, para lang mapigilan ng pagulong ng gobyerno ay hindi po yan umuubra laban sa tibay at tatag ng ating saligang batas. No? Sa insidenteng ito, pinatunayan ng batas na may sarili itong sistema at matematika para ituwid, no, at proteksyonan ang sarili nito mula sa kapritsyo ng mga politiko. Ang kapangyarihan ay palagi pong nasa kamay ng mga sumusunod, no, sa proseso at hindi sa mga tumatakas dito. So marami pong salamat at sana'y manatiling maayos, no, ang inyong mga internet at connection at nang lagi tayong makapanood, no, ng mga kwentuhan katulad nitong ating ginagawa upang Salamat, attorney. O, di ba? May natutunan na naman talaga tayo, no? So, maniwala lang tayo sa mga pinagkakatiwala nating attorney, hindi kung sino-sino na lang. Diyos ko po. O, Sir Leonardo, punta naman natin tong announcement ng IBP. Malamang alam mo na to. Ito yung binabanggit mo kanina, na yung ginawa ng 12 solid black senators ay tama, legal ang ginawa nila. Naku pa. O, sige, countdown muna tayo. Pag-usapan natin yan.